Kilala mo rin ba si Irish? Tanong ni Ezekiel. Hindi mabasa ang ekspresyon habang nakatingin sa painting. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Sebastian nang maisip si Irish. You mean my sunshine? She's the love of my life. So, anong gusto mong malaman tungkol kay Denise? Tanong ni Sebastian habang nagpapalitan ng hindi komportableng mga tingin sina Luke at Ezekiel. Naghinala si Ezekiel, ngunit ang pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin ay si Denise. You said you never had Denise. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya kay Sebastian. Ipapakita ko sa'yo. Umakyat si Sebastian at bumalik na may dalang mga dokumento. Ito ang pinirmahang marriage certificate at hindi ko pirma yan. Tiningnang mabuti ni Ezekiel ang marriage certificate. Iba ang mga pirma at kalituhan ang namuo sa kanyang isipan. Kung ganon, sino ang pinakasalan niya? Ako. Ngunit ito ay inayos ng aking ama. Kamakailan lamang, sinabi ng aking ama ang tungkol sa lahat. Nakita niya kahina-hinala ang aksidente ko at hindi komportable sa mga tao sa paligid ko. Hindi ko gustong tumira sa mansyon niya as it reminded me of my mom. So, he sent me to the family mansion. Hindi na iwasang mapansin ni Ezekiel kung gaano hindi mapalagay si Sebastian. Baka sa mukha nito ang panghihinayang. Sinabi ng daddy ko na dumating si Denise para mag-audition para sa isang role. At ang ugali nito ay nakakuha sa kanya ng pansin. Mukha daw itong masigla at mabait. Pilit nang umiti si Sebastian, ngunit may lungkot ang kanyang mga mata. Walang sino man ang makakapambuli sa kanyang kaibigan. Pakiramdam ng daddy ko ay kailangan niya ng ganoong tao para sa pinsan at yaya ko, na ngayon ko lang natuklasan na may kinalaman sa aksidente ko. Napabuntong hininga si Sebastian. Ang bagay na yun ay nasa ilalim pa rin ng investigasyon, kaya hindi niya pwedeng idetalye ang tungkol doon. Hindi na kita pabibigatan sa bagay na yan. But the long and short of the story, nagising ako na kasama si Denise sa kwarto ko at sinabi niyang asawa ko siya. Nakaramdam si Ezekiel ng hindi maipaliwanag na inggit, ngunit interesado siyang marinig ang kwento. Sumulyap si Sebastian sa kanya at ngumiti ng malalim. Nakakatakot, di ba? Napakabait niya at inalagaan ako sa pamamagitan ng aking therapy. Naramdaman ko na lang na wala siyang pakialam dahil binayaran siya para pakasalan ako. Kaya sinabi ko sa aking ama na gusto ko siyang hiwalayan. Medyo naging masama ako sa kanilang dalawa. Hanggang sa nalaman ko na lang na iniligtas niya ang buhay ko nang hindi ko alam. Pero hindi sinabi sa akin ng daddy ko kung nasaan siya. Mapait nang umiti si Sebastian. Natagpuan ni Ezekiel ang buong bagay na kakaiba. Kahit na sinabi niyang hindi niya mahal si Denise, he could not resist her. Kaya paano ito nagawa ni Sebastian? So, you never slept with her? Umiling si Sebastian at nakonsensya si Ezekiel. Mabilis niyang hinusgahan si Sarah dahil sa selos na nararamdaman. Kung ganun nga ang kaso, paano pa niya ito magagawang tingnan sa mga mata kung makikita silang muli? Ang paliwanag nito ay tumama sa nasugatan niyang konsensya. Ito ay dapat na 1 taong kontrata. So, she was bound to leave anyway. Hindi pa rin makapaniwala si Ezekiel. Well, natulog siya sa isang kwarto kasama si Irish. At hindi niya ito ginalaw kahit nagparamdam ito. Pero si Denise, no, there was just something different about her. Hindi ito kapanipaniwala. I can't believe it. Diretso niyang sabi. Napaawang ang labing ni Sebastian at nagpaliwanag. Magkakaroon lamang ng intimacy kung mahal namin ang isa't isa. Nakasaad lahat sa kontrata. Pero hindi kami umabot sa ganong level dahil hindi naman talaga kami nagkasundo. Napakunot ang noon Ezekiel habang nangingibabaw sa kanya ang hiya. Tinawag niyang bastardo ang kanyang hindi pa isinisilang na anak at ang pangalang tinawag niya kay Sarah. Kahit na ito ay dahil siya ay nagalit, he did not deserve her forgiveness. Sumikip ang kanyang dibdib, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanya.
Ipinaliwanag lang ni Sebastian ang mga bagay-bagay na hindi nag-iisip. It wasn't her fault because I was looking for my sunshine, the mother of my daughter. Nagsimula nang makaramdam ng kakaibang pressure si Ezekiel. Kung may anak si Sebastian, kay Irish kaya ang batang iyon? May anak ba ito at pinatay ang sa kanya? May anak ka? Tila mabigat ang mga salita sa bibig ni Ezekiel at nagsimulang mapansin ni Luke ang pamumutla at ekspresyon nito. Sebastian was just excited about Irish at nagpatuloy sa pagsasalita. Oo, 3 taon na siya. Noon, makikipagkita sana ako kay Irish sa ospital nang maaksidente ako at nakoma. From the things I am digging out, hindi ko namalayang nailigtas ni Denise ang aking buhay sa pamamagitan ng pagpipilit na pangasiwaan ang aking mga gamot. Ano ang nararamdaman ni Ezekiel? Nangilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nang sandaling iyon, naisip niyang mabuting kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Sandali lang. Sinasabi mo bang si Irish ang ina ng anak mo? Muling tumango si Sebastian. Ngunit sa pagkakataong ito, ay malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi na malaya ng 3 lalaki na nakatayo pa rin sila sa harap ng painting sa pader ng sala ni Sebastian. Malinaw na ang painting ay hindi bago dahil bahagyang naiiba ang hitsura ni Irish sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang artist na gumawa noon ay medyo magaling. Yes, we were seriously dating. Pero tuwing hihilingin kong pakasalan niya ako, binibigyan niya ako ng mga dahilan. Hindi ko talaga sinabi sa kanya ang tungkol sa pamilya ko noon. Isa lang akong office worker. I was hoping to reveal it after she agreed to marry me. Nang malaman niyang buntis siya, lumipat siya sa akin. Ngunit hindi ko na nakilala ang kanyang pamilya. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay ulila. Sumirit ang galit ni Ezekiel. Masyadong masakit paglaruan ng ganon. All along, he felt guilty for having treated Irish wrongly. He made promise to her that he couldn't keep because he drunk, or whatever, and woke up in bed with Sarah. Desidido siyang bumawi kay Irish dahil ito ang gusto niyang pakasalan at nakaramdam siya ng kilabot nang ipaliwanag nito kung paano ito hindi nakadalo sa party dahil may sakit ang ina nito. Pakiramdam ni Ezekiel ay nabawasan ang kanyang pagkalalaki dahil sa hindi pagtupad sa kanyang mga pangako. Dahil dito, tinrato niya ng masama ang kanyang asawa dahil pinakasalan niya ito nang wala sa lugar at ginugol niya ang kanyang oras at pagsisikap na makabawi kay Irish. Bakit ka galit? You don't even know her. Sabi ni Sebastian sa naging reaksyon ni Ezekiel. Natahimik si Luke, pero hindi nagsisisi na sinamahan si Ezekiel sa oras na ganito. Dahil walang lumabas na salita mula kay Ezekiel, nagkusa si Luke na magpaliwanag. Si Irish ang babaeng karelasyon niya ng ilang buwan bago nagpakasal kay Denise. Si Irish ang dahilan kung bakit hiniwalayan niya si Denise na humantong sa peking pagkamatay nito. Umiling si Sebastian para bang nag-aapoy ang ulo niya sa lava. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ako lang ang mahal ni Irish. Inilabas ni Ezekiel ang telepono niya at ipinakita ang mga pictures ni Irish. Ang mga larawang yun ay ipinadala sa kanya ni Irish, ngunit hindi siya interesado. Karamihan pa sa mga ito ay naka-half naked pa ang mga pictures sa kanilang mga chat. Hindi ito nakasave sa telepono, ngunit nananatili sa kanilang mga chat. Nabasa pa ni Sebastian ang ilan sa mga palitan nila ng salita at namula ang mga mata nito. Nasaan siya? Sa sobrang sama ng loob ni Ezekiel, ay hindi niya papayagang makalaya si Irish at hindi niya hahayaang sirain ni Sebastian ang kanyang mga plano. Dadalhin kita sa kanya, ngunit kailangan nating gawin ang mga bagay sa aking paraan. Desidido si Sebastian na makipagkita kay Irish
Basta dalhin mo ko sa kanya. Wala akong pakialam. Isang hindi kilalang number ang nagpadala sa akin ng number niya. Pero pinatay niya ang telepono nang marinig niya ang boses ko. Napangiti ng mapait si Ezekiel. Naiintindihan niya kung bakit pinatay ni Irish ang telepono. Pagkatapos ng gabing iyon, iniiwasan nito si Sebastian. Wala ba itong pakialam sa sariling anak? Ginugol ni Ezekiel ang kanyang buhay sa pagsisikap na makabawi kay Irish, kasama na ang pagpapabaya sa kanyang asawa sa oras na kailangan siya nito. Para lang mapanatag si Irish sa pagpapakasal niya kay Sarah. Tinanong ko siya kung bakit naka-off ang kanyang telepono at sinabi lang niya na gusto niya ng kapayapaan at katahimikan. Hindi nagtagal, nagpalit siya ng number. This time, si Sebastian naman ang nagselos. Ibig mong sabihin magkasama kayo? Hindi siya makapaniwala na walang kabuluhan ang pagtanggi niyang makipag-ayos kay Denise dahil sa pag-asang babalikan siya ni Irish. No, but she's still my fiancé. Kaya't kailangan natin gawin ang mga bagay sa aking paraan. Namumula ang mga mata ni Ezekiel dahil sa pagpatak ng mga luha. Hindi makaisip ng paraan para makabawi kay Sarah. Nagulo na niya ang huling pagbisita niya at hindi na siya gugustuhin nitong makita pa. Wala na rin siyang appointment at wala na rin chance para magpabook ng anumang appointment dito. Paano ba tayo natrap sa iisang babae? Ano ba klaseng tadhana ang meron tayo? Napaisip si Sebastian. Relax ka lang. Hindi ko ginalaw si Irish. Pero pinatay niya ang anak ko. Nag-set up siya ng isang aksidente para kay Sarah. At nakunan siya. Bakit Sarah ang tawag mo sa kanya? Ang kanyang tunay na pangalan ay Sarah Adams. Ngunit pagkatapos niyang pekein ang kanyang kamatayan, she came up with the identity you are familiar with. Kailangan ko siyang makita ngayon. Pati si Irish. Napakaraming pagkakamali ang nagawa ni Ezekiel sa pamamagitan ng padalos-dalos na pagkilos, kasama na ang pagpapaalis kay Sarah. He felt that he should have handled things differently back then. Ginulo ni Irish ang buhay niya. So, how could he make it so easy for her? Baka makatakas lang ito sa ospital. Hindi maaari. Siguradong tatakas siya kung ipapakita mo ang mukha mo. Aabangan ko ang anumang event at iimbitahan kita. Makikita mo siya. Ngunit kailangan kong ipaalam sa'yo na kailangan niya magbayad para sa pagkawala ng aking anak. Napasubsob si Sebastian sa sofa. Bumagsak ang kanyang pag-asa. Hindi ito ang paraan na gusto niyang makita si Irish. Sigurado ka bang siya yun? Paano kung may kamukha siya? Mahirap paniwalaan dahil pareho silang nagmamahalan. Hindi naman pwedeng pagtaksilan na lang siya ni Irish ng ganon, hindi ba? Nang makitang tila hindi makapaniwala si Sebastian, denial ni Ezekiel ang numero ni Irish at inactivate ang speaker. Sinagot ito sa unang ring. Ezekiel, kasama mo pa ba si Sarah? Gabi na at hindi ka pa pumupunta dito. Wala siyang idea kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Ezekiel at Sarah. Nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil wala rin sa mga ito ang nagpakita sa departamento ng pulisya. Natatakot siya sa katahimikan. Naalala ang oras ng aksidente ni Sarah. Ilang araw na siyang nananatili sa ospital nang hindi nagpapakita si Ezekiel. Ezekiel, please say something. Nag-aalalang sabi ni Irish. Sumulyap si Ezekiel kay Sebastian at tumango. Dinaba niya ang tawag, ngunit hindi nagtagal. Ay muli itong tumunog. Instinctively, pinatay niya ito nang makita ang pangalan ni Irish sa caller ID. Hindi magaling magpanggap si Ezekiel at hindi siya makakapigil kung ibinuka niya ang kanyang bibig. It's her. Hindi ko makakalimutan ang boses na yon. Namuo ang sakit sa mga mata ni Sebastian. So, gagawin natin ito sa nais kong paraan. Seryosong sabi ni Ezekiel.
Ito ay hindi lamang tungkol kay Irish, kundi pati na rin sa show. Sige, pero sasama pa rin ako sa'yo. I will lodge a hotel or something. Giit ni Sebastian. Pwede ka mag-stay sa lugar ko o sa kaibigan ko. Wala akong pakialam kung saan ako titira. Ang kailangan ko lang ay sumama sa'yo. Desperadong sabi ni Sebastian. In city, Sarah was closing for the day nang tumunog ang telepono niya. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang isang notification mula kay Mr. Norman. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at idinayal ang numero. Dad, saan mo nakuha yan? Yan ang number ng ex-husband ko at ng best friend niya. Nagulat din ako nung pinadala yan sa akin ni Sebastian. Nasa bahay niya daw ang dalawa at sila ang mananagot kung may mangyari sa kanya. Anong nangyayari? It's nothing I can't handle. Mahinahong sagot ni Sarah. But Sebastian is now involved. Siguro nagpunta siya upang alamin ng malinaw ang mga bagay na inaakusan niya sa akin dahil tumanggi akong bigyan siya ng mga kasagutan. Anyway, how is your health? And I hope Esther is equally fine. Si Esther ay anak ni Sebastian. She's a great girl. Kung kailangan mo ang aking tulong, don't hesitate to ask. It might interest you to know that I have some influence in New York as well. Salamat, Dad. Ipapaalam ko sa iyo kapag kailangan. Dinayal ni Ezekiel ang numero ng espiya na inilagay niya sa paligid ni Sarah. Anong plano niya? Hindi siya nagtatravel at wala siyang anumang malaking event na darating. Nakabook siya sa ilang pelikula at ad. Ngunit sa ngayon, siya ay abala sa kanyang kumpanya. Ibinaba ni Ezekiel ang tawag at nag-isip. Kung walang kaganapan para ilabas si Sarah, gagawa siya ng isa para dito. Agad niyang itinayal ang numero ni Luke. Ezekiel, pagpahingahin mo muna ako. Pagkatapos mo akong kidnapin kahapon sa trabaho ko, nagpasya ka pa ring istorbohin ang tulog ko. Hindi pinansin ni Ezekiel ang reklamo ng kaibigan at nagtanong, kamusta si Sebastian? Hirap siyang makatulog. He insisted on seeing Denise if he couldn't see Irish. Nagdilim ang tingin ni Ezekiel. It was just as he thought. I need a favor. Umiling si Luke sa kabilang linya habang minamasahe ang kanyang noo. Ang pagiging matalik na kaibigan ni Ezekiel ay tila isang nakakapagod na trabaho. Ano? Alam kong close ka kay Madison. Pwede mo ba siyang yayain na mag-lunch kasama si Sarah? Ezekiel, sekretary mo siya. Bakit hindi mo siya tawagan? Kailangan kong maghanda para sa trabaho. I woke up late. Thanks to you, ha? Alam ni Ezekiel na hindi papayag si Madison sa kanyang plano sa takot na may binabalak siyang masama. Gayunpaman, hindi niya ito masisisi. Please, look, sasabihin ni Madison kay Sarah and would not accept my request. Sinabi niya sa akin na mas pipiliin niya ang kaibigan kesa sa kanyang trabaho. Please, look. Nag-isip ng mabuti si Luke. Dahil ba ito sa revelasyon kagabi? He was so shocked himself that he could not tell exactly what Ezekiel was feeling then. Bigla siyang napasulyap sa kaibigan. Don't tell me gusto mong balikan si Sarah. Natahimik si Ezekiel at nag-guilty. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa babaeng tulad ni Sarah. Not in terms of finances, but emotionally. She was a gem he felt undeserving of. Saan kaya siya magsisimula? He had never been there for her noong kailangan siya nito. At ngayon, she was capable of handling her own affairs. Parang hindi na nito kailangan ng lalaki sa buhay, maliban sa proteksyon na ngayon ay maayos na naibibigay ni Rash. Huminga siya ng malalim. Malungkot siyang tumugon pagkatapos ng bahagyang pag-iisip. Imposible.
Nasaktan ko siya na sobra. But please arrange it. At ipaalam sa akin. Maghihintay ako. Hindi ito ang unang beses na narinig ni Luke si Ezekiel na tila kaawa-awa dahil kay Sarah. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Luke na deserve ito na kaibigan. You have to pay. Sabi ni Luke bago ibinaba ang tawag at i-denial ang number ni Madison. Hi Madison, kamusta ka na? Missing me? Pangaasar ni Luke nang mag-connect ang tawag. No, kakarating ko lang sa opisina. Naka-move on ka na ba sa ex mo? Seryosong sumagot si Madison. Oo, hindi naman mahirap. Magsasalita pa sana siya. Ngunit nagsalita si Luke bago niya nagawa. A strong woman can be intimidating. How about we go out for lunch together? Pwede mo ring imbitahan sina Casey at Sarah. Casey has a man. Pero dahil kaibigan siya ni Sarah, hindi naman natin siya pwedeng iwan, di ba? Nagulat si Madison na gusto ni Luke na makasama sila. Ngunit hindi niya ito masyadong binasa. Si Luke ay isang mabait na tao at maaaring sinusubukan nitong palawakin ang bilang ng kaibigan. I never knew you like a crowd. Pero dahil celebrity si Denise, it has to be a luxury restaurant and you're paying. Paglilinaw ni Madison. Alam mong hindi problema yon. Sang-ayon ni Luke na natutuwang nakatanggap ng kumpirmasyon mula dito. Nasa opisina si Sarah na pumasok si Casey. Nandito si Raymond. Si Raymond ay isa sa mga co-star ni Denise. Ang dalawa ay nagkasama at magsasamang muli sa susunod na pelikulang gagawin ni Denise. Pero hindi akalain ni Denise na makakarating si Raymond at ngayon ay naghihintay sa kanya. Hindi maikakaila ang chemistry nila sa set at naging matalik silang magkaibigan. Ano? Nagulat si Denise. Matagal silang nawalan ng komunikasyon ni Raymond. Paano niya nahanap ang lugar na ito? He's been like out of coverage area for what feels like forever. Excited na sabi ni Denise. Ano pang hinihintay mo? Papasukin mo na siya. Sabi ni Denise habang nagpapadala ng email sa kanyang sekretarya para i-reschedule ang kanyang mga appointment. Pumasok ang isang matangkad at matikas na lalaki na nakasuot ng semi-formal outfit na nakangiti. Naglabas siya ng malabituin aura and his eyes light up with affection at the sight of Denise. My girl is stunning as ever. Raymond. Tumayo si Denise. Naglakad siya palapit at niyakap ito. Tuwang-tuwa si Raymond nang makita si Denise. Tinitigan niya ito ng buong pagmamahal at nagtanong. So, bibigyan mo ba ako ng oras ngayon? Sasagot na sana si Sarah nang magring ang telepono niya. Humingi siya ng paumanhin at sinagot ang tawag. Madison, kamusta ka na? Sarah, okay lang ako. I had a bad breakup. I couldn't contact you, but I was thinking that we catch up all times. How about lunch? Excited na tanong ni Madison. At dahil alam ni Madison na busy si Sarah, kinailangan niyang idagdag ang bahagi ng breakup niya at ng kanyang boyfriend upang mabili ang simpatiya nito. Naantig si Sarah nang malaman ang tungkol sa breakup. Sa kabila noon, hindi rin niya maiiwasan si Raymond. Please hold on. Sabi niya kay Madison at tinanong si Raymond. Raymond, sasamahan mo ba kaming mag-lunch? Sasama ang kaibigan ko. She's pretty sweet and sexy. Nadurog ang puso ni Raymond. Hindi niya nagustuhan ang pagtatangka ni Denise na ireto siya sa ibang babae. Gayong nandito siya para dito. Ngunit ayaw niya sirain ang mainit na kapaligiran. Sure, hanggat nandyan ka. Okay, Madison. Pumili ka ng venue. Okay, I will send the venue. But I'm coming with Luke. Luke? Nagulat si Sarah. Sa buong pagsasama nila ni Ezekiel, isang beses lang niyang nakita si Luke. At hindi niya ito nakilala ng lubusan. You two are dating?
Hindi. Gusto niya si Casey. But you? Ayaw ni Madison na ihayag ang totoong intensyon ng date. Let's talk kapag nagkita tayo. Okay, isend mo na lang sa akin ang venue kung saan. Tuwang-tuwang sabi ni Sarah. Napailing si Raymond. Kaibigan lang ang tingin ni Denise sa kanya. Paano niya mapapatunayan dito na higit pa ang gusto niya dito? Natanggap ni Ezekiel ang kumpirmasyon at ipinadala ang venue kay Luke para ipasa. At pagkatapos ay agad niyang tinawagan ng doktor at nag-utos. Ibigay mo ang telepono sa kanya. Naka-on ang speaker. Sagot ng doktor. Irish, alam kong nalulungkot ka. Magpapadala ako ng driver para ihatid ka sa bahay. Maligo ka at magpalit. At sabay tayong magla-lunch. Sasabihin ko sa doktor na payagan ka. Kahit anong pilit ni Ezekiel na magpanggap, malamig at malayo pa rin ang boses niya. Pero hindi ito napansin ni Irish. Salamat, Ezekiel. Mahal na mahal kita. Kumunot ang noon ni Ezekiel at pinatay ang tawag. How he wished he could punch her through the phone. Pagkatapos noon, tinawagan niya ulit si Luke. Let me speak to Sebastian. Inabot ni Luke ang kanyang telepono kay Sebastian at seryosong nagsalita si Ezekiel. Sebastian, nag-arrange ako para sa'yo na mamit ang dalawang babae ngayon. Pero tandaan mong aking si Sarah. Nagkaroon ng katahimikan sa dulo ng linya, kaya hindi komportable si Ezekiel. Sebastian, nandyan ka pa ba? Sa kabilang linya, tinitimbang ni Sebastian ang kanyang pagpipilian. Kung si Irish talaga ang sunshine niya, baka subukan niyang bumawi kay Denise. Oo naman, masyado lang matagal mag-sink in ang mga sinabi mo. Lalong nadagdagan si Ezekiel. Problema niya noon si Rush, dahil hindi niya gusto ang pagiging malapit nito kay Sarah. Ngayon si Sebastian naman. You don't want to stay away from Denise. Kung ganon, hindi mo na siya makikita. Napangiti si Sebastian sa kabilang linya. Hindi nakakagulat na pinili ni Ezekiel. Isama siya sa bahay ni Luke, imbis na sa bahay nito. Malinaw na karibal ang tingin nito sa kanya at hindi mapagkakatiwalaan in terms of Denise. Ezekiel, maaaring hindi kita gaano kilala. Ngunit ang maliit na oras na ginugol ko sa'yo ay naiintindihan ko kung gaano ka kadominante. Ngunit hindi yun gagana sa akin. Makukuha ko ang kontak ni Denise sa ama ko. Nagngalit ang mga ngipin ni Ezekiel. Ang tanging gusto niya kay Sebastian ay ang impormasyon tungkol sa kasal nito kay Sarah na nakuha niya. But who knew that Irish would come up at ang mga bagay ay lumiko. Kung ganon, bakit hindi mo ginawa yon? Bahagyang nagsisi si Sebastian sa kabilang dulo ng linya. Kung nakabuo lang siya ng magandang relasyon kay Denise at hinayaan niya na matapos ang kontrata sa loob ng 1 taon, tulad ng iminumungkahi ng kanyang ama, hindi sana naging awkward ang mga pangyayari sa pagitan nila. Kaya hindi niya binigay sa akin dahil tumanggi ako makinig sa babala niya. Pero trust me, Denise is like a daughter to my father. And if I go crawling and begging, like I never done before, I would get her number from him. Sigurado si Sebastian dyan. Pero dahil abala siya sa paghuhukay ng iba pang dumi kay Amir, tinanggap na lang niya na hindi ibibigay ng kanyang ama ang numero. Ang pagmamahal niya kay Irish ang nagbukas ng kanyang mga mata pagkatapos ng lahat ng ibinunyag sa kanya ni Ezekiel. Isa pa, dahil sa relasyon ni Denise sa daddy ko, hindi siya tatanggi na makita ako. Sigurado siya na kahit papaano ay bibigyan siya ni Denise ng oras para makinig, alang-alang sa kanyang ama. Good point. Sumang-ayon si Ezekiel na may malungkot na ekspresyon. Ang pagkakamali lang niya ay dinala niya sa Sebastian. Bakit hindi mo kunin ang number ni Denise sa tatay mo? And let's see how see your sunshine. Sapat na yun para gawin ni Sebastian ang kanyang utos. At gaya ng inaasahan, nagalit si Sebastian at napasigaw. You manipulative bastard.
Hindi kumibo si Ezekiel at mahinahong ipinaliwanag ang mga bagay kay Sebastian. Si Irish ang babaeng mahal mo. Layuan mo na lang si Sarah. Sa pagkakataong ito, pinigilan niya gamitin ang pangalang Denise dahil parang banyaga sa kanya ang pangalang iyon. Mas gusto niya si Sarah kaysa kay Denise dahil walang masyadong taong nakapalibot dito. Si Denise ay isang sikat na celebrity at imposibleng hindi lapitan ng mga tao. May mga intimate scenes sa mga pelikula nito na labis na nakabagabag sa kanya. Maaaring scripted ito, ngunit hindi pa rin niya nagustuhan ang mga kissing scene at ang paghaplos sa katawan nito. Hiniwalayan mo siya at ikaw mismo ang nagsabi na fiancé mo si Irish. Paano kung gusto kong balikan si Denise dahil tinulungan niya akong mabuhay? Kung si Irish talaga ang sunshine ko, ayoko na sa kanya. Please keep her. Humigpit ang hawak ni Ezekiel sa telepono. Keep Irish? Was that even a joke? Galit na sabi ni Ezekiel. You know what? Hindi ko na itutuloy ang deal na ito. Bumalik ka na sa Los Angeles. Mabilis na sumuko si Sebastian bago natapos ang tawag. Okay, hayaan mong makita ko si Irish. Nasaktan ko din si Denise at ang gusto ko lang gawin ay humingi ng tawad. Bakit niya sisirain ang pagkakataon? Gayong may ibang paraan naman para maibalik niya si Denise, kasama na ang paggamit sa kanyang ama. Wala akong tiwala sa'yo. Tumawa si Sebastian sa dulo ng linya. How funny na ang babaeng minahal niya ay napunta kay Ezekiel. Kahit masakit, gusto niya kunin ang kanyang pagkakataon. Gayunpaman, kung nag-aatubili si Ezekiel na makita niya si Denise, isa lang ang ibig sabihin nito. Natatakot ka bang ma-inlove siya sa akin? Ezekiel did not think he would lose against Sebastian when he confirmed to no love Denise. Isa pa, hindi sila naging intimate. Fine, the deal is on. Nang ibaba ni Ezekiel ang tawag, bumaba siya at agad na tinawag ang mayordomo niya. Rodolfo. Yes, sir. Anong maipaglilingkod ko? Mabilis na lumitaw ang mayordomo at magalang na tumugon. Anong gusto ng ma'am niyo? Nataranta ang mayordomo. Sinong ma'am, sir? Lalong naguluhan si Ezekiel. Ilang ma'am ba ang nakapunta sa bahay na ito, maliban sa aking asawa? Napangiti ang mayordomo na parang may naalala. Ang alaala ni Mrs. Sinon. Siya. Tigilan mo na yung sinasabi mo. Hindi siya patay. Mabilis na putol ni Ezekiel. Nataranta ang mayordomo. Hindi binanggit ni Ezekiel si Sarah pagkatapos nitong mamatay. Ngunit alam ng lahat kung paano ito naapektuhan sa pagkamatay ng asawa. Isa pa, wala itong dinadalang babae sa bahay. Nais ipaalala ng mayordomo na patay na si Sarah. Sir. Buhay siya. Mabilis na sabi ni Ezekiel. Hindi lang ang mayordomo, kundi ang mga katulong na naglilinis ng bahay ay nabigla rin sa sinabi ni Ezekiel. Saglit na nag-isip ang mayordomo bago nagsalita. Sa totoo lang, sir, hindi ko alam kung ano ang nagustuhan niya. Binili ko lang ang mga regalo niya na nagustuhan ng asawa ko. At parati siyang masaya. Hindi ko masasabi kung nagustuhan niya ba talaga ang mga yun. O dahil inakala niyang ang lahat ng yun ay galing sa'yo. Huminga ng malalim si Ezekiel. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Tinatanggap lang ni Sarah ang mga regalong iyon sa pag-aakalang sa kanya iyon galing. Anong klaseng regalo ang mga yun? Seryoso niyang tanong. Nahihiya na hindi niya alam kung ano talaga ang nagustuhan ng dati niyang asawa. Sa unang araw pagkatapos ng kasal, binilhan ko siya ng gold na bracelet mula sa allowance ng bahay. Pagsisiwalat ng mayordomo. Hindi kailanman naging interesado si Ezekiel sa eksaktong halaga ng ginastos.
Ngunit parati niyang tinitiyak na may sapat na budget. Hindi yun ang kanyang interest ng sandaling iyon. At nagsimula na siyang maging desperado. Sabihin mo lahat. Ano pa? Sa unang anibersaryo na kasal niyo, nagbayad ako ng hapunan sa isang mamahaling restaurant at nagpahatid ako ng mga bulaklak ng rosas sa iyong pangalan. Patuloy na sabi ng mayordomo. Labis na nagsisi si Ezekiel. Hindi nakapagtatakang nanatili si Sarah. Pinalabas ni Rodolfo na parang may pakialam siya. Yun ang nagbigay ng pag-asa kay Sarah. I'm so useless. Bulong niya sa sarili. Tapos ng pangalawang birthday niya dito, binilhan ko siya ng mamahaling dress. Gustong-gusto niyang isuot yon. Dahil isinuot niya yon noong 3rd anibersaryo niyo. Paminsan-minsan, may mga bulaklak akong dinadala sa kanya pagtatapos ng mayordomo. Got it. Salamat. Nagmamadaling umakyat si Ezekiel para mag-shower nang magtanong ang mayordomo. Sir, kung buhay si Ma'am, nasaan siya? Bakit hindi pa siya bumabalik? Lumambot ang ekspresyon ni Ezekiel ni hindi niya maisip na bumabalik si Denise sa kanya. Sa mismong bahay na ito, tinrato niya ito na parang wala. Ngayon, itinuturing itong parang bituin ng lahat. Mahabang kwento pero huli na ako. Ikikwento ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Maagang natapos si Denise sa kanyang schedule at siya ang unang dumating sa restaurant kasama sina Casey, Raymond at Rush. Sabik siyang makita si Madison, lalo na dahil sa breakup nito. Sa ganoong lugar, hindi niya nagustuhan ang bigat ng isang bodyguard at pinayagan si Rush na maupo sa kanila na parang kaibigan. Kadalasan, tinitikman pa nito ang pagkain bago siya kumain. May kakaiba lang sa restaurant. Ito ay elegante at merong hindi bababa sa 6 na waiter na may 2 malaking mesa na may maayos na mga tablecloth. Lahat ay perpekto sa kanyang pamantayan, maliban na walang mga customer. Nataranta si Denise at nagtanong sa isa sa mga waiter. Excuse me, ganito ba palagi ang lugar na ito? Kami ba ang unang customer? Ngumiti ang waiter. Hindi po ma'am. May nagbook po ng buong lugar para sa tanghalian. Pagsisiwalat ng waiter. Bahagyang kumunot ang noon ni Denise. Sa tingin ko nasa maling lugar tayo. Tatawag ako. Denise. Umalingaw-ngaw ang boses ni Madison mula sa entrance at binilisan ang pagyakap kay Denise. Nasa likod ni Madison si Luke na matikas na naglalakad. Nang humiwalay si Denise mula sa pagkakayakap, lumingon siya kay Luke at nagtanong, bakit kailangan mong i-book ang buong restaurant? Nataranta si Luke. Hindi binanggit ni Ezekiel ang mga detalye ng buong bagay at ang pag-book ng buong restaurant ay talagang sukdulan para sa isang lugar na tulad nito. Kailan pa naging maaksaya si Ezekiel? Pilit nang umiti si Luke at gumawa ng dahilan. Wala lang. Gusto ko lang tiyakin na komportable ka. Para takasan ang awkward moment, inilipat ni Luke ang atensyon kay Casey. Casey, you look stunning. Kamusta ka na? Ngumiti si Casey. Masaya akong makita kang muli. Ganon din ako. Lumingali nga si Luke. Alam niyang sasama si Ezekiel kay Irish. Kaya kumuha siya ng malaking table. Please, make yourselves comfortable. Everything is already paid for. After all, ito ay mula sa bulsa ni Ezekiel. Bago pa man mag-order, ay may dumating na 4 na waiter na may dalang iba't ibang klase ng mamahaling alak. Nakaramdam ng hiya si Luke dahil halatang hindi niya ginawa ang booking. Sa kabutihang palad, may ibang nakakuha ng atensyon mula sa kanya. Naglakad ang isang waiter palapit sa mesa na may dalang malaking bouquet ng white roses at ibinigay ito kay Denise. This is for you, miss. Natigilan si Denise at hindi natuwa ang 2 lalaki nang kuhain ni Denise ang isang note mula sa bouquet. May 3 words lang at walang pangalan. You are beautiful.